Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, nakakalungkot na balita mga katambay. Talagang napakabilis po at minadali po nila ang pangyayari. Mga kababayan, pag-aresto po sa dating Pangulong Duterte, paglapag lang po ng kanyang eroplano, ay inaresto na po siya kahit po walang warrant of arrest. Ngayon po ay isinakay na po siya ng eroplano. Hindi po natin malaman kung saan po siya dadalhin. Mga kababayan, hindi po natin alam kung dadalhin na po siya sa ICC, sa International Criminal Court o kaya sa The Hague. Mga kababayan, ito po ang kumakalat na video mga kababayan. Ang pag-alis po ng dating Pangulong Duterte, sakay po ng jet, mga tambay. Panoorin po natin, nakakalungkot po. Napakabilis po ng pangyayari. Alam na ito. Ito yung gamit. Ito na. Andito na gamit. Tara mo. Hindi yan. Fortuner daw. Fortuner. May gamit pa daw si Kisagan sa Fortuner. Bilisan. Double. Hindi yan. Ibalik. Sa kanya. Ipagtapon mo! Sagan! Ayaw karton. Sir, ingat sir. Sige,
CS saka si CS saka si Romy. Romy saka si Aimee. Aimee Isagan, yes. Yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka? Kasama ka? Kasama sir sa ano? Sino to? Ito sa ibang bansa sir, sana. Oo, sir. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Huli na sir, sinama na rin. Wala na sir, wala na. Kanina sir. Ito, polis na to ng Hague. Yan po mga kabayan. Yan po, nakita po natin, nakakalungkot po. Sinakay na po ng private jet at sinasabi po nung nag-upload po ng video ay dadali na raw po sa Netherlands o sa The Hague, sa International Criminal Court. Mga katambay, ayon po sa nag-upload po ng video. Nakakalungkot po mga kababayan. Pakinggan naman po natin ang sagot ng Vice President sa kanya interview po. Ibang klase. Ang final words natin, huwag tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay ang presyo. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, hindi yung impeachment. Pampahabol. Nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Marcos. There's no talking to someone who does not follow on with his promises. Thank you. Yan po mga kababayan, nagkaagulo na po. At ang pahayag po ng Vice President, talagang hindi po yan ang issue at hindi po yan talaga ang problema. Ang ICC, ang impeachment. Ang number one pong problema ng bansa, kahirapan. Makatambay, kawalan ng pagtugon sa problema ng bansa. Di ba? Lalo ang lumalaganap daw korupsyon. Lalo sa pera natin, mga kababayan. Siyempre, paglabag na naman po sa ating saligang batas, mga katambay, ang ginawa po nilang pagdakip. Dahil unang-una, hindi na po daw tayo dyan. Hindi na tayo kasapi ng ICC, mga katambay. Hindi na po kasapi ang bansa. Wala na pong karapatan ng ICC sa ating bansa. Pero, iba po kasi ang gobyerno natin ngayon, mga katambay. Napakarami pong paglabag sa batas ang nangyayari po
sa bagong Pilipinas o binagoongang Pilipinas, mga kababayan. Nakita nyo po, lahat po sa kanila ay wala po sa kanila. Kahit po sila'y lumalabag sa batas at hindi sumusunod sa batas, okay lang po sa kanila yon. Makapangyarihan po sila. Nakita po natin, pati po sa paghuli at pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, wala pong hahawak na mga warrant of arrest nung dinakip po siya. Walang warrant of arrest. Cellphone lang po ang dala. Cellphone. Ibang klase. Tapos ngayon, nailipad na po, mga kabayan. Naisakay na po ng private jet. Hindi po natin alam ang totoo talagang pagpupuntahan o patutunguhan ng eroplano, mga tambay. Pero may nagsabi naman po, narinig naman po natin sa Netherlands o sa The Hague o sinasabing kung saan nahandun ang ICC o International Criminal Court. Ibang klase. Malaking kaguluhan po ito, mga kababayan. Ito pong ginawa nila. Talagang mag-aaklas po ng kaguluhan. Ang tingin ko po rito, mga kababayan, ay isa po yata itong pamamaraan nila, mga kababayan. Dahil wala na po silang kapag-apagase. Komento ko po, wala na po silang kapag-apagasa sa taong bayan. Sirang-sira na po sila. Mabahong-mabaho na po ang binagoongang Pilipinas sa taong bayan. Bumabango lang po sila pag meron po silang daladalang ayuda. Pero pagkatapos ng ayuda, hindi naman po nila makukuha ang simpatsya ng mga Pilipino. Dahil una-una, matalino na po ang mga Pilipino. Kahit bigyan mo na ayuda yan, ang isip ng Pilipino, ang set mind ng Pilipino, pera din ng taong bayan yung pinamimigay nyo. Hindi nyo pera yan. Kaya ang mga Pilipino, kukunin lang yung pera na yan. Yung pinamimigay nyo sa mga rally nyo, mga ayuda, kukunin lang ng mga Pilipino yan dahil pera din ng Pilipino yan. Pero, matalino ang Pilipino, hindi kayo iboboto. Kaya sa nakikita po natin, mga tambay, isa rin po itong pamamaraan nila para mapagtakpan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na napakaraming problema ng bansa. Korupsyon, kahirapan, at walang mga programa. Napakaraming korupsyon mismo ayon sa Vice President. Ay tinututukan lang po nila ang ICC at ang impeachment ng Vice President, mga kababayan. Kaya dito po sa ginawa nilang ito, ano ang makukuha nila simpatsya sa Pilipino? Sa ginawa po nila, sa sobra. Ang dating Pangulong Duterte, hindi na po bata. Siya po ay may edad na po. At ang napakasakit pong pangyayari, hindi po siya nilitis, ha? Hindi po siya nililitis sa bansa natin. Wala pong litis, ha? Hindi po siya nilitis, eh. Wala po siyang kaso na sinampa sa bansa natin. Banyaga pa na wala pang jurisdiction sa ating bansa ang kumuha. Di po ba? Anong klaseng gobyerno ito? Walang jurisdiction ang ICC sa atin pero pinag-ubra po nila. Ganun po katindi ang utak ng ating gobyerno ngayon, mga tambay. Talagang lahat po ng magagawa nila dahil po sa sinasabi po na pamumulitika ay talagang gagawin po yata nila lahat dahil sa pagpapabagsak po yata dito sa sinasabi po na pakapangyarihan na ayaw na pong mawala sa kanila, mga kababayan. Kaya nakakalungkot ang nangyayari po sa ating bansa. So sobrang pamumulitika, talagang po gagamitin po nila ang puwersa po ng pamahalaan kasama po ang pera ng bansa natin, ang pera ng taong bayan para dito sa pagpapabagsak po sa mga Duterte, mga kababayan. Ulitin nga po natin, pakinggan nga po natin ulit ang Vice President, mga kababayan. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kesera-sera. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of? Ay, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod.
para sa pag-implement ng What were warrant. your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About the legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Pipi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si... Grabe, no? Ang rules po, lalo po ng ICC rules, kailangan po magdaan po sa korte po ng Pilipinas. Di ba? Magdaan po sa korte natin. Pero hindi na po nagdaan sa korte natin. Hindi na nga po pinagpabukas. Inilipad na po. Gabi pa lang, mga kababayan. Gabi pa lang, inilipad na. Hindi na po nakarating ng korte ang ating dating Pangulong Duterte. Nilagay po nila sa Villamor, sa kulungan, mga tambay. Tapos, diretso na po lipad. Nakita nyo po ang proseso ng batas ng binagoong Pilipinas. Hindi po sumusunod talaga sa batas. Ayon po sa Vice President. And then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa tubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant, maghanda ng go bag. So, Pipi, hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Ma'am, Duterte kami ma'am, kahit ano mangyari. Hindi kami sa iiwanan. Ano pong sabi sa Ano mangyari? Tingnan niyo po katindi ang ginagawang panggigipit ng gobyerno. Pati ang Vice President, hindi niya makausap ang kanyang ama. Hindi po niya makausap. Video chat lang po. Choppy pa. Nakita niyo po katindi ang panggigipit. Parang martialong na po. Pagdating po sa mga Duterte, martial na po ang nangyayari po sa ating bansa. Mga kabay, ibang klase po manggipit. Maraming salamat. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Lambino, nagrant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Were you surprised? Pipi, tumanggi daw po si... Were you surprised by this? Tama yun mga kabayan. Kung itong mga nasa Villamor Airport, mga tambay, kung Pilipino ka, hindi mo gagawin sa kapwa Pilipino mo yun Meron tayong korte, meron tayong hustisya. Pero iba banyaga ang kukuha sa dating Pangulong Duterte para litisin ito. Anong klase yan? Kung Pilipino ka, hindi ka papayag kasi hindi po nangyari yan Kahit po kay President Putin, di ba? Nagbabarin po sila ng arrest warrant kay President Putin. Ano po sabi ng Russia? Sige, subukan nyo lang ibaba o maglanding sa kanila, sa Russia. Sasabog ang eroplano nila. At lalong-lalo po sa China. Malabo po sila ron. Di ba? Pero sa Pilipinas, mukha po yata ang ating presidente ay naglilingkod na po yata sa ICC, mga kabayan. Wala po yatang tiwala ang Pangulo ng bansa natin sa hustisya ng Pilipinas. Mas may tiwala po siya sa hustisya ng ICC na hindi pa tayo miyembro. Ganun po katindi ang presidente ng Pilipinas sa panahon natin. Scenario, or is it something that you expected? The moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do. And all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRR. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the President itself? No. Regarding the matter? No. Why not? Because the way that they are doing it right now, there's no talking to.
the president because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to PBBM. If ever na Kaya alam mo ang presidente, yun tama yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na weak. Nakita nyo po, nung sinasabi po ng Pangulong Marcos Jr. na hindi na tayo hawak na ICC at hindi tayo susunod sa ICC, ano po nangyari ngayon mga kabayan? Sunod-sunuran po tayo sa ICC. Bakit? Dahil nga ron sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, ang issue ng bansa ay malawakang korupsyon, kahirapan, kawalan ng malalaking programa. Dapat po kasing pagtakpan. Kailangan po kasi pagtakpan ang issue ng korupsyon, mga kababayan. Kaya ito po ang nangyari. Ang nagsakripisyo po para po mapagtakpan ay ang dating Pangulong Duterte ang naging sakripisyo. Mga kababayan, mapagtakpan po ang isang damukal pong korupsyon na ginagawa po sa loob ng 3 taon ng binagoong ang Pilipinas kasama ang institusyon ng Kamara at Senado, mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Ito po isang mitya, isang udyat po ito, mga tambay, na walang kakwenta-kwentang gobyerno ng ating bansa. Hudyat po ito, nakita po natin. Isang pagkakataon na naman, nakakita tayo na walang kakwenta-kwentang gobyerno, mga tambay. Ito pong klaseng gobyerno na ito, ang nasaksihan na naman natin na ganitong klase lang pagpapatakbo ng gobyerno. Sa loob ng 3 taon, panunungkulan, puro pamumulitika sa pamilya Duterte at dinala tayo sa isang damukal na korupsyon ayon sa Vice President. Walang kakwenta-kwentang administrasyon. Ito pong nasaksihan po natin, mga kababayan. Walang kakwenta-kwenta. At sa nakikita ko rin po, mga kababayan, mukha po yatang iniintay lang po tayo na mag-aklas, magkagulo ang bansa, mga kababayan. Mukhang nag-iintay lang po yata sila na ang Pilipino ay mag-aklas, manggulo, mag-people power para po mag-declare kaya sila ng martial law. Dahil gumugulo ang bansa, ginugulo ng mga supporters ng mga Duterte. Kaya hindi malayo kaya na magdeklara din po ng martial law ang Pangulong Marcos Jr. katulad ng kanyang ama? Hindi kaya? Kasi martial law na po ang nakikita po natin sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Hindi umira lang justice. Pati ang Vice President sinabi na mali ang proseso na ginawa ng ating kapulisan. Mali ang ginawa ng kapulisan, mali ang ginawa ng ICC na hindi po ito nagdaan sa korte natin. Wala pong korte ng Pilipinas na pinuntahan ang dating Pangulong Duterte lalo nung siya ay dakipin. At wala pong desisyon din ng korte ng Pilipinas para ang dating Pangulong Duterte ay litisin nga sa The Hague o sinasabing sa Netherlands, dito po sa ICC, sa International Criminal Court. Nakita nyo po katindi, proseso pa lang po ng pagkuha kay dating Pangulong Duterte ay maling-mali na po. Hindi po nasunod ang batas, ang proseso. Talagang sapilitan. Kaya po talaga makikita mo po talaga na talagang planado po. Pinagplanuhan po talaga nila ng napakabilis. Napakabilis po nilang pinagplanuhan na talagang kunin, dakpin at ialis ng bansa ang isa pong dating Pangulong Duterte na alam naman po natin ay may katandaan na at meron ng nararamdaman. Meron na po itong mga karamdaman na sa dala ng katandaan ay dadalin mo pa. Samantalang nahandyan ang korte natin, hindi mo litisin dyan at dyan mo kasuhan. Ibang klase po ang pamumulitika, mga kababayan. Kaya po sa nakikita po natin dito, dahil alam naman po natin na binabasura at basura na po sila sa taong bayan, sa mata ng taong bayan, ang iniintay na lang po nila, mga kababayan, ay ang magkagulo yata ang bansa. Na magkagulo ang bansa para po madali po yata nilang makapagdeklara ng martial law at manatili po sila ng matagal sa posisyon kung magkakaroon po ng martial law. Wala na po kasing halalan . Katulad po niyan, di po ba ang mga Pilipino, tayo galit na galit sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na tanggalin mo na at ilipad mo na kung saan man yan dalhin.
Di ba? Kung yan ay diniretso na nila sa bansang Netherlands o dito sa The Hague, di ba? Sa ICC, di po ba ang simpatsya ng Pilipino ay dating Pangulong Duterte sa pamilya Duterte at magagalit tayo, mag-aaklas tayo. Ang tanong ni Kamanong, hindi kaya yan ang iniintay nila? Yung magalit tayo, mag-aklas tayo? Pabagsakin natin ang gobyerno ng bangag na sinasabi, di ba, ng binagoong ang Pilipinas para po makapagdeklara sila ng martial law. Nakita naman po natin ang mga kapulisan ngayon at ang mga kasundaluhan natin, mga general, ay sunod-sunuran po ngayon sa gobyerno. Pati po ang batas, pati ang proseso ng pag-i-implement ng batas ay hindi po sila sumusunod, ang mga kapulisan. Di po ba parang martial law na yan? Ano pong proteksyon ang makukuha ng mga Pilipino sa gobyernong ito? Sige nga. Malaya pa ba tayo? May kalayaan po ba tayo? May batas pa ba na sinusunod ang bansa natin ngayon? May due process pa ba na sinusunod ang bansang Pilipinas? Kung yung dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, ay nagigipit ng pamahalaan, mga kilala pa, mga lingkod bayan, naglingkod ng tapat ang dating Pangulong Duterte. Pero ganun-ganun lang po nila hinuli. Para lang po sila nang huli ng manok. Napakabilis po nilang hinuli ng walang proseso ng batas. Diba? Wala silang dala-dala na warrant of arrest. Cellphone lang ang dala-dala. Cellphone. Di po ba? Paano pa tayong mga normal na Pilipino na walang maipagmamalaki sa ating bayan? Pangkaraniwang tao lang tayo, mahihirap. Sige nga, kung yung dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito, ganun-ganun lang nila gipitin. Napakadali nilang gawan ng hindi maganda. Tayo pa. Ano makukuha natin proteksyon sa gobyernong ito? Sige nga. Yung dating Pangulo na, ganun lang kabilis nilang gawan ng hindi maganda, ng masama, na tanggalin at paalisin ng bansa. Tayo pa. Di ba? Wala tayong makukuhang justice system o batas na papabor sa atin, lalo na pagka sila na ang makakabangga natin. Di ba? Nakakalungkot lang po mga kabayan. Ganito po ang nangyari. Ganito po pala ang mararanasan ng mga tao katulad ng pamilya Duterte na ang pagtulong mga kabayan sa kanilang pamilya para maibangon muli at mailuklok sa Malacanang. At hindi po ito ginawa sa kanila. Wala pong gumawa sa kanila. Hindi po sila pinakulong. Mga kabayan, hindi po sila pinakulong ni dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, never. Never po silang kinasuhan. Never po silang pinakulong sa dami po ng issue. Sa dami po ng sinasabing kasamaan na nangyari no administrasyon nila. Lalo-lalo no kanilang ama na napakaraming kabalbalan, di umano. Pero never gumante ang dating Pangulong Duterte nung siya'y Pangulo. Mga kababayan, nakita niyo po, first time in the history of the Philippines, di ba, nangyari ito. Hindi ba natatandaan? Ang dating Pangulong Duterte, Erap, di ba, house arrest. House arrest. Sa Pilipinas siya. Ang dating Pangulong Gloria Arroyo, hospital arrest. Mga kababayan, pero pagdating sa Pangulong Duterte, kailangan dalhin sa ibang bansa yan. Hindi pwedeng litisin at arestuhin yan sa korte ng Pilipinas. Kailangan doon sa ICC, sa International Criminal Court, na hindi na tayo miyembro at wala na silang jurisdiction sa ating bansa. Doon kailangan dalhin yan. Grabe. Talagang ginagalit po ang mga Pilipino. Ginagalit po ang mga Pilipino para magkagulo sa bansa at makapagdeklara po sila yata ng martial law. Kaya maghunos dili po tayo mga kababayan. Sa ginagawa po natin yan, sa ginagawa po nila, ay iniintay po tayong mag-aklas at magkagulo po ang bansa para po magdeklara po yata sila ng martial law. Mga kababayan, ang intayin po natin ang aksyon po ng militar. Ang militar po kasi ang napakatindi pong kalaban ng gobyerno. Katulad po nung nangyari nung panahon po ng mag-aklas po nung 1986, di ba? Sinamahan po ng militar, mga kasundaluhan,
At ganun din po nung panahon po ni Erap. Di ba? Kasundaluhan din po ang talagang kumukuha po sa nakaposisyon, lalong-lalo sa Commander-in-Chief. Kasi sa panahon po natin ngayon, pera po ang pinaiiral ng bagong Pilipinas. Pera po natin. Gamit na gamit po ang pera natin sa ginagawa po nilang pamumulitika yata sa pamilya Duterte. Umaapaw, lumiliglig, siksik na siksik sa pera, mga kabayan. Nakita naman po natin, pati mga kapulisan natin, sumusunod po. Kahit po mali ang proseso, nakasunod po sa mga politiko, mga kababayan. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya mga kababayan, ang nakikita po natin dito, mga kababayan, nakita naman po natin, ang nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo na po ngayon, sa may issue po na Pangulo, na may issue ng droga, addicted, ayon po kay Kati Binag, mga kababayan. Kaya po nagkakaganito ang ating bansa, mga kababayan. Walang isang salita ang Pangulo. Nakita niyo po, lahat ng sinasalita niya, kinakain niya. Kinakain niya po lahat ng sinabi niya, mga kababayan. Katulad nung sa Vice President, kinain niya rin salita niya na ayaw niyang magkaroon ng impeachment ang Vice President. Kinain niya po ang salita niya. Kinain niya po. At ang sinasabi niya, nananatili ang kanyang posisyon na hindi na tayo miyembro ng ICC. Mga tambay. At yan, nakita naman po natin, kinain na naman po niya salita niya. At siya pa mismo ang nagbigay ng enforcement ng mga kapulisan natin. Kung hindi po yan aprobado ng Commander-in-Chief, sa tingin nyo, matutuloy ang aresto na yan? Wala naman po kapulisan halos yan. Nakita nyo po ang umaresto, si General Torre, PNP. Sa tingin nyo, wala kinalaman dyan ng Malacanang, Commander-in-Chief? Unbelievable, mga kababayan. Kaya pag-aralan po natin, mga tambay, dahil si Kamanong sa tingin ko ay isa po itong move. Isa po itong move dahil alam po nila na sinusuka na po sila ng taong bayan, mga kababayan. Sinusuka na po sila. Ang nakikita ko po rito, mga tambay, talagang nag-iintay lang po sila yata ng magulo o maging magulo, manggulo o guluhin sila para po napakadali na po nilang magdeklara ng martial law, mga kababayan. At sa bandang huli, tayo po ang kawawa. Ngayon pa lang po nakikita na po natin, hindi pa sila nagdi-declare ng martial law, parang martial law na po Nakita nyo po kung paano gipitin ng mga Duterte. Hindi po ba parang martial law na yan? Kaya nga po kung magkakagulo pa at talagang lalaban ng mga supporters, lalaban tayo sa kanila, gano'n na lang po magdeklara ng martial law yan. At gamit na gamit pa ang pera ng bayan, mga kababayan. At talagang nakita po natin, puwersahan na po ang ginagawa nila, mga kababayan. Maraming paglabag sa batas, pero hindi po nila yan iniintindi, mga kababayan. Sa dami po ng issue ng korupsyon, ito na po ang pinakapanglihis nila. Ginagamit na po nila ang kamay na bakal. Kamay na bakal na po ang ginagamit ngayon, mga tambay. Hindi na po ang batas. Wala na po silang pakialam sa batas natin, mga tambay. Basta sila ang masusunod. Yung kagustuhan lang yata nila, mga kababayan. Dahil kung tutuusin, walang jurisdiction ng ICC, pero pinag-ubra nila. Di ano ibig sabihin nun? Yung kagustuhan nila ang nasunod, mga kababayan. Muli po, mga kababayan, nakakalungkot po. Isama po natin sa dasal na maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte dahil sa kabila po ng kanyang katandaan at napakarami na rin pong medisinang iniinom ang dating Pangulong Duterte, ay sana po maingatan po at nakakalungkot po at sana po walang mangyari sa dating Pangulong Duterte. Nakita naman po natin kung paano po ang talagang napakatindi at napakabilis po nilang aksyonan na talagang ang walang proseso ng batas ay nailipad na po nila agad. Hindi na po nila pinagpabukas. Hindi na po pinagpabukas ang dating Pangulong Duterte. Ora mismo, inilipad na po. Ganyan po makatindi. Kasi po, kung yan po ay pagtatagalin nila, ay haharangin po yan dahil labag sa batas ang ginawa po nilang proseso. Kaya po, hindi na po nila pinagtagal yan. Dahil sa nakikita po natin, kung yan po ay pagtatagalin pa nila at hindi nila ililipad, ay mismong Korte Suprema ang pipigil dito dahil labag sa batas ang ginawa nila, mga kababayan. At isa pa, wala rin pong jurisdiction sa atin ng ICC. Kaya hindi po papayag ang Korte Suprema
na madala po yan at maisakay sa eroplano kung saan man dadalhin yan, o sa The Hague, o sa Netherlands, o sa International Criminal Court, mga katambay. Kaya po hindi po nila pinagpabukas, mga kababayan. Napakabilis. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot po mga katambay. Ang tangi po natin magagawa ngayon ay ipagdasal po natin ang dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte, ng kaligtasan po nila na hindi po sila mabigyan ng sinasabing maagrabyado at siyempre po yung kalusugan ng dating Pangulong Duterte ang napaka-importante kasi stressful po yan eh. Nakaka-stress po yan yung ginawa pong panggigipit sa iyo na dati kang Pangulo na naglingkod ka ng tapat, inayos mo ang bansang Pilipinas lalo sa krimen, sa droga, sa mga terorista at ibinangon mo ang ekonomiya ng bansa. Binigyan mo ng maraming proyekto ng 6 na taon pero iginanti sa iyo ng pamilya na walang utang na loob na pinalibing mo ang tatay at ibinalik mo sa Malacanang. Yan po ang napala ng mga Pilipino. Nabudol, na-scam tayo mga kababayan. Ganyan po. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan. Yung sa akin naman po, komento ko lang yon. Sa nakikita ko po kasi, naghihintay lang po sila na magkagulo po ang ating bansa. Ang susunod na po dyan, komento ko, martial law na po mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingatan nawa po mga tambay. Wala na po tayong batas na umiiral sa ating bansa. Dating Pangulong Duterte hindi nakakuha ng fair justice. Tayo pa kaya na pangkaraniwang tao? Ingat-ingat lang po. Ibang klase po ngayon sa ating bansa. Paalam, sa muli. Ingatan nawa. Bye-bye.